Mateo 25, versikulo 1 hanggang 13, tungkol sa talinghaga ng 10 dalaga. Pero sa talinghagang ito, hindi lang pasensya ang naubos sa kanila, kundi isang bagay na mas mahalaga pa. Alam ng mga dalagang ito na darating ang lalaking ikakasal at sila ay naghihintay para siya ay salubungin. Bagaman sa 10, ang 5 marurunong na dalaga ay nagbaon ng karagdagang langis para sa kanilang ilawan. Ang 5 mangmang na dalaga naman ay hindi. Nang natagalan ang lalaking ikakasal, silang lahat ay inantok at nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal! Halikayo't salubungin ninyo!" Nagising ang 10 dalaga at inahanda ang kani-kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, "Pahingi naman ng kaunting langis, malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin." Sumagot sila, "Hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating na ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara na ang pintuan. Maya-maya'y dumating ang 5 mangmang na dalaga at nagsisisigaw, "Panginoon! Panginoon! Magbuksan niyo po kami!" Ngunit sumagot ang lalaki, "Hindi ko kayo kilala." Kaya naman sa talinghagang ito, hinihimok tayo na magbantay ng maigi dahil tulad dito, hindi natin alam ang araw ni ang oras ng pagbabalik ni Jesus. Ito ang tema ng talinghaga ng 10 dalaga na ang lalaking ikakasal ay inaasahang dumating, ngunit siya ay naantala. Tulad nito, minsan sa ating buhay, may importanteng bagay tayong pinaghahandaan pero na-delay naman ito. At dahil doon, nawala tayo sa focus at kung kailan naman natin hindi inaasahan, saka pa dumating ang bagay na iyon. Halimbawa na lang, kapag naantala ang exam sa school, nag-aral at naghanda tayo para rito, ngunit ito ay naantala. Kaya naman nag-relax muna tayo sa pag-aaral. Pero isang araw, biglang nagpa-exam na ang teacher ninyo kung kailan pa naman hindi ka ready. O di kaya naman ay maaaring may ipinapanalangin tayong isang bagay na espesyal sa Diyos. Sigurado tayo na sasagutin ng Diyos ang panalangin na yon. Sa ngayon, maaaring ipinapanalangin nating bumalik sa normal ang ating mga buhay. Ngunit parang ang tagal-tagal ng kasagutan ni Lord. Kaya naman nagsisimula na tayong mawalan ng pananampalataya at huminto ng manalangin patungkol dito. Alam ng 10 dalaga na darating ang lalaking ikakasal na kumakatawan sa Panginoon. Kung dumating siya sa inaasahang oras, silang lahat ay handa na. Sa kasamaang palad, na-delay siya at ang ilan sa kanila ay nanlamig na sa kanilang pag-ibig sa Kanya. Pinatutukuyan ng talinghagang ito ang ating relasyon sa Panginoong Hesus. Noong panahon ng Biblia, ang olive oil ay ginagamit upang gumawa ng ilaw. Paubos na ang apoy ng ilawan ng 5 dalagang mangmang dahil wala na silang langis sa kanilang sisidlan. Sila ay kumakatawan sa mga taong ang puso ay hindi na maalab para sa Diyos, na siyang kanilang dapat na unang iniibig sa lahat. Ang 5 ito ay umaasa sa pagdating ng Panginoon, ngunit kumupas ang kanilang pag-ibig sa Kanya. Hindi sila basta makakuha ng langis na kailangan nila, kahit pa sa mga kasamahan nila. Makakakuha lamang tayo ng langis para sa ating sariling ilawan kung tayo ay magiging matapat sa ating relasyon sa Diyos. Kung magtatapat tayong maigi sa Kanya, ay masisigurado nating hindi tayo mauubusan ng langis sa ating sisidlan. Ang Amerikanong revivalist na si Charles Finney ay tuloy-tuloy kong mangaral ng salita ng Diyos. Pero nagtatalaga siya ng mga day off para hindi maubos ang apoy ng kanyang sisidlan, kundi patuloy pa itong magliwanag. Maaring tayo mismo ay nangangaral at tumatayo sa pulpito. Ngunit ang ating apoy na sumisimbolo sa ating pag-ibig kay Jesus ay unti-unti nang naglalaho sa ating mga puso. Habang wala pang sagot si Lord sa ating mga panalangin, kunin natin ang pagkakataong iyon upang ihanda ang ating mga sarili sa kanyang kasagutan sa atin at sa kanyang muling pagbabalik. Huwag tayong tumulad doon sa 5 mangmang na mga dalaga na hindi naghanda ng sapat na langis. Kaya naman ang kanilang ilawan ay namatay at hindi na nila nakuha pang makadalo sa kasalan. Tumulad tayo sa 5 matatalinong dalaga na kahit na naantala ang lalaking ikakasal, dahil sila ay naghanda ng sapat na langis,
ang kanilang ilawan ay patuloy na nag-apoy. Hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Diyos ang ating mga dalangin o kung kailan ang kanyang pagbabalik. Kaya naman bumili tayo ng langis, palakasin at pagninasin natin ang relasyon natin sa Diyos upang ang ating mga ilawan ay hindi mamatay hanggang sa dumating na ang tamang panahon na matanggap natin ang kasagutan mula sa Kanya.